Namili na kami ng mga gagamitin namin panluto sa bahay. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ayun na nga mga mi, last time napag-usapan namin ni Daddy Bino na kailangan na talaga namin bumili ng mga panluto namin. Kaya naman ngayong araw, bumaba na kami ng mga bata kasi pupunta kami sa hypermarket. Pero bago yon, pumunta muna kami sa isang Pinoy resto dito malapit sa amin kasi kakain muna kami ng lunch bago kami maggagala-gala para may energy din kami ng mga bata. Ngayon ko nga lang din napansin, ngayong nini-edit ko tong video na to mga mi, na medyo namamaga pala yung mga eye bags ko dyan kasi puro puyat nga kami dahil sinusulit nga namin yung stay namin dito. Baka meron kayong alam mga mi na pwedeng gamitin para pampahupa na itong mga eye bags ko. Umorder nga lang pala kami ng isang ulam na kaldereta tapos meron na itong kasamang isang rice kaya dinagdagan ko na lang ito ng kalahating rice. Nung nakaraan kumain na din kami dito at kasama namin si Daddy Bino at dito nga niya tinuro na kapag daw gusto namin kumain pumunta lang daw kami dito sa Pinoy Resto dahil malapit nga lang ito sa tirahan namin. Isang ulam na lang yung in-order ko mga mi kasi kasya naman na to sa amin at madami nga yung serving nila pati sa kanin at kumuha na nga lang din ako ng sabaw. Sa pagkakatanda ko kung hindi ako nagkakamali nasa 21 dirhams yata yung naging bill namin sa in-order namin kaya sulit na to para sa aming tatlo. At nung matapos na nga kaming kumain nagpahinga lang kami saglit tapos nagsimula na rin kaming maglakad at since wala nga si Daddy Bino at pumasok siya ng trabaho, kami lang munang tatlo yung mamimili ngayon. Naka-jacket pa nga kami dyan kasi medyo malamig-lamig pa nga yung hangin at makulimlim din kaya ang sarap maglakad. Opposite lang ng tinitirahan namin yung hypermarket na pupuntahan namin at tumawid nga lang kami ng mga bata. Pagdating namin doon, pumunta agad kami sa kung saan yung mga kitchen equipments nila at nagtingin nga agad ako ng frying pan at cooking pot at ang hanap kasi namin stainless steel pero halos lahat nga ng mga options nila dito ay Teflon. Ayaw na din kasi ni Daddy Bino na gumamit kami ng Teflon kasi hindi daw maganda sa kalusugan kaya mag-switch na lang kami sa ibang lutuan. May isa akong nakita na stainless steel lang kaso isang set siya kaya napaisip din ako kung kukunin ba namin kasi cooking pot lang naman yung kailangan namin at frying pan tapos parang ang nipis niya masyado na parang lata lang. Ito yung klase ng lutuan na feeling ko pag sinalang mo pa lang sa kalan sobrang bilis uminit tapos madaling masunog yung niluluto sa ilalim at gusto ko sana yung matibay at yung pangmatagalan na. Habang nag-iikot nga kami, nagtingin na nga din ako ng rice cooker at nakita ko nga tong 1 liter at palagay ko kakasya na sa amin to. Nung wala nga ako nagustuhan na stainless steel na lutuan dito, nag-decide kami na lumipat ng ibang supermarket. At hindi nga muna namin binili yung nagustuhan ko na rice cooker kasi ayoko namang magbitbit kaya doon na lang kami bibili sa pupuntahan namin at this time nga sa Abu Dhabi Mall na kami pumunta. Tumawid nga lang kami at good thing malapit lang to dun sa pinuntahan namin na hypermarket. Tapos good mood pa tong dalawang bata kaya hindi naging problema sa kanila yung paglalakad. Dito nga mga mi, kahit sobrang ikli lang nung pedestrian kailangan mo talagang maghintay na mag green light muna bago tumawid kasi hindi mo alam baka meron na palang naka-civilian na pulis at kapag tumawid ka nga dyan ng naka-red light paniguradong magkakaroon ka ng fine. Hindi ko nga lang din sigurado mga mi kung magkano nga ba yung kailangan bayaran. Anyway mga mi, pagpasok namin sa co-op, ang daming naka-sale at parang ang sarap bilhin lahat pero syempre focus tayo sa goal natin na panluto lang yung mga bibilhin. Dito ay mas madaming choices at mas organized nga yung mga display nila kaya mas madaling makita. Nakakita na nga ulit ako ng stainless steel pans pero this time mas mukhang matibay na siya at maganda yung quality at tinanong ko na nga rin si Daddy Bino kung ganito ba yung gusto niya at ang sabi nga niya ay yan nga at kunin ko na daw. Medyo pricey nga lang to ng kaunti mga mi kasi nasa 115 dirhams or around 1,800 pesos yung isang cooking pot. At 99 dirhams naman or 1,500 pesos naman yung frying pan pero ang ganda naman ng quality nito at siguro naman ay magtatagal. Tapos nga kumuha na rin ako ng mga kitchen utensils at ito nga ang bamboo set 5 pieces na siya at nasa 10 dirhams lang so ito na yung kinuha ko. Kumuha na nga rin pala ako ng chopping board namin at ito naman ay nasa 22 dirhams. May nakita nga rin pala ako na kamukhang kamukha nung design ng plato namin na nabili namin 10 years ago kaya natuwa ako at yun na nga lang yung binili ko na plato para sa mga bata para syempre pare-pareho din yung design ng mga gamit namin. Yung may malalim na nga lang na design yung kinuha ko para hindi ganun kabilis matapon yung mga pagkain nila. At nung okay na nga bumaba naman na kami ng mga bata para bumili ng pwedeng mailuto at may nakita nga biskwit tong dalawang bata kaya ang sabi ko
ko, sige, kumuha na sila ng mga gusto nilang bilhin. Tapos may nakita ako na salted stick cracker na tag 1 dirham and 15 fils lang, kaya kumuha na ako ng 3. Naghanap nga rin pala ako ng Knorr cubes dito, pero wala akong nakita, kaya itong Maggi na lang yung kinuha ko. Actually, hindi ko kasi masyadong bet yung lasa netong Maggi, kasi parang matabang siya kumpara dun sa Knorr cubes, pero wala lang akong choice, kaya yun na lang yung kinuha ko. Nung feeling ko nga tapos na kaming mamili, nagtaxi na kami ng mga bata pa uwi, kasi hindi nakakayanin maglakad dahil meron na kaming mabibigat na dala. Ngayon nga, dito sa mga taxi, ang minimum rate nila ay nasa 12 dirhams na or nasa 192 pesos, at nung unang dating ko nga dito, nasa 5 dirhams lang yung rate nila, kaya medyo mura pa nun. At dahil nga malapit lang yung tirahan namin, hindi naman na lumagpas sa 12 dirhams yung binayaran ko. After nga, pag uwi namin, tinawagan ako ni Daddy Bino kung nakumpleto ko na daw ba yung mga kailangan bilhin, at proud na proud pa naman akong sabihin sa kanya na nabili ko na lahat at pwede na nga akong mag-start magluto. Pero bigla ko ngang naalala, hindi pa pala kami nakabili ng rice cooker at nakalimutan ko nga. Bumili na pa naman ako ng bigas, tapos wala pala akong nabiling rice cooker. Diyos ko po. Kaya mamayang hapon, babalik ako dun sa hypermarket para bilhin na yung rice cooker at nagluto muna ako ng ulam namin para mamayang dinner bago ako maglakad ulit papunta sa bilihan. Yun lang, Momshi. Bye!